What's up guys, welcome again to another video. For today's video, kaya ako mahina lang yung boses because tulog pa si mommy and I'm gonna try to cook omu rice. Sobra akong nai-intrigue kung paano siya gawin. Tapos may pinuntahan kami na place sa Chinatown na nag-offer ng omu rice pero hindi kami bumili. Tapos bumili yung kapatid ko parang 2 days ago. So ngayon sabi ko, tulog pa naman siya, may pasok siya mamaya. So try kong gumawa and then pagkising niya hopefully okay na, naka-ready na. Pero hindi pa ako nakagawa na to. Isipin niyo it's easy, it's only egg. Pero challenging siya based sa mga napanood ko na mga content creator na nagluluto. So guys, let's go. Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Okay guys, so kailangan pala umalis muna kasi 4 na lang yung itlog and then the video that I watched, ang dami niyang ginamit. So kailangan ko bumili itlog. Tapos gawa ko fried rice, wala ang sibuyas. So kailangan ko bumili ng sibuyas. Kaya ito muna tayo. Bibili muna tayo ng mga kailangan natin. Diba? Yan o. Outfit check. Sombrero. Hindi akin yan. Kay mami. Walang ligo. Walang toothbrush. Pambahay. Ayos. Pabilisan lang. Tulog pa siya. So, takbo lang ako. Dapat dito lang ako sa malapit kasi itlog lang. Nung walang sibuyas, kailangan kong pumunta dun sa isa pang supermarket. Kasi walang sibuyas dito sa malapit sa amin. Okay guys, bibili muna ako. Wala kami itlog. Okay guys, so nakabili na tayo. Ito na lang itlog namin. 4 na lang. Ito yung binili kong bagong itlog. Tapos wala kaming ham, so may hotdog kami. Yun yung hiniwa ko. Sibuyas, naghiwa na rin ako. Nagawa muna tayo fried rice. Wala akong pang shape ng omu rice, pero okay na yung yung bilog lang na rice. Guys, ito na, simulan na natin to. Okay guys, so sabi sa video, i-mix ko muna yung eggs daw. Medyo madami daw ilalagay natin kasi hindi mo raw makukuha yun ng first try, sabi niya. Pinanood natin video. And then after nito, kailangan natin siyang i-strainer daw. After strainer, kailangan natin siyang lagyan ng gatas. Pero I think kahit di na natin lagyan ng gatas to eh. Mukhang okay na to. Kasi yung gatas namin dito, oat milk. Wala kaming fresh milk. Oat milk lang. Tulog pa rin siya eh. Tulog pa si Ma. So, hindi ko alam kung enough na tong itlog na to. Ang nilagay ko dyan parang 9 eggs. 9 eggs na yan eh. So, medyo madami na rin yun. Patay strainer. Ito, strainer. Strainer daw natin. Tapos after natin strainer, kakaiba tong ito. Pagkatapos daw natin i-strainer, kailangan natin siya i-sit for a while. So, kailangan nyo umupo. Yan. Yun guys, lutuin na natin yung ating fried rice. Medyo mainit na tong mantika, kanina pa to eh. Yan guys, putok-putok.
Yan. Tapos ginagawa ko dyan, naalog kong ganyan. Para hindi masunog. Tapos angat mo lang siya sa heat. Yan. Yan lang hiwa-hiwalay ng mga sibuyas. Saan mo din siya halu-haluin kasi masusunog. Igisa nyo lang ito. Pag medyo lumambot na siya, tumamis-tamis na. Ngayon natin yung hotdog. Yung hotdog naman, fully cooked na yun. So, balis lang yun. Guys. Diba? Tapos lang. Lumalambot na siya. Ito naman natin. Ito yung hotdog natin. Yun! O, diba? That's good. Ito niyo siya. Ano siya? Ayan. Kumbaga nagmamantika tapos malambot-lambot na. Sabihin niyo, pwede na yan. Kasi maluluto pa yun mamaya. Ito hotdog. Ilan natin yan. So, nalaman ko, kailangan ham ilagay natin, pero since wala tayong ham, hotdog lalagay natin. And at the same time, I think pagdating naman sa fried rice, wala masyadong kailangan ilagay, or kumbaga walang specific. Actually, pwede rin carrots ilagay. May carrots kami dito, pero ngayon ko lang na-realize na nakalimutan ko. Kaya pwede nyo lagyan ng carrots, guys. Kung online makikita nyo carrots, pwede ilagay. Pero nakalimutan ko nga. So, sorry guys. Kasi kung may carrots kayo, ano yan, medyo matagal maluto. So, baka hindi natin nalagyan. Pero pwede nyo naman lagyan sa inyo. Lagyan nyo ng carrots. Mas masarap. Kaya, sorry po, nakalimutan ko. Pagmamadali. Kasi anong oras na. So, ngayon, pwede na to. Lagyan na natin yung ating kanin. Yung kanin natin konti lang, pero enough naman siya. Galing sa fridge. Yun na. Yun. Tapos, after haluin, lalagyan natin na patis. Pampaalat. Lalagyan din natin ng toyo. Yung toyo, pampaalat din, pero mainly pampakulay lang yan. Which natutunan ko kay Ninong Ray. Lalagyan niya ng toyo, more on color, and then patis, more on the alat. Kaya thank you, Ninong Ray, for the knowledge. Yan. So, haluin natin yan. So guys, hindi naman talaga ako, hindi ako chef. Hindi rin naman ako madalas magluto. Pero, pag nagluluto ko, parang, pag nanonood ako mga Ninong Ray, sila Erwin Yusuf, mga ganun, lagi ako napapaisip na parang masarap magluto. Pero, madalas wala akong oras. Dahil sa work. Lalo na dito sa Canada. Yes, I'm from Canada. So nakikita niyo, di ba yung omurice, siya? Dapat yung rice mismo is parang black. Hindi black, parang gray. Brown, parang gano'n. Kasi hindi siya white. So ito yung nabigyan natin yun. Lagyan lang natin ng pepper, huwag na salt, kasi may patis na tayo. So, lagyan natin ng konti, sorry guys.
Nakikita naman natin. Hindi ko kontrolado so nilalagay ko sa kamay ko. Good enough. Konti lang. Saluin natin. Kita niyo yan? Ay, nagkamali ako. Yung paminta. May problema itong paminta kasi na malaki yung nahuhulog. Nilagay ko na sa kamay ko. Kasi malaki yung nahuhulog eh. Ayun guys, so nakita naman natin. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos. Actually, sabi ko hindi ko lalagyan ng asin, diba? Nalagyan ko ng asin, konting-konti kanina. Na-realize ko lang. Kita nyo, yun yung patis. Okay, ayun natin masyado madami. Okay na yun. Konting-konti lang na patis. Meron pa natin na konti. Ayos, okay na yan. Patis. Ayun na toyo. Ang pakulay. Ang buhay. Okay na yan. Konti lang din. Kasi madaling magdagdag eh. Sabi nga ni Ninong Ray. Diba Ninong Ray? Madaling magdagdag. Mahirap ang bawas. Tsaka pag hinagdan mo siya maigi, nakukot na rin siya. Hindi ko lang kung nilagay nila sa rice nila. Hindi ko lang kung may oyster sauce ba yun. Ano ba nilagay doon? Ba't ganun? Ay, nakikita natin. Hindi ko nga oyster sauce, pero baka ayaw kasi. Yun. Iba pa rin kulay. Nakita ko kailangan lagyan ng ketchup daw. Based to sa Google baka mali ito. Pag mali, huwag niya po susunod. Hindi ko tatamihan, kunti lang. Hindi ko alam ba't may ketchup, pero dapat di ko ano siya. Nagiging red. Kasi nagiging black. Okay guys, so ito na, yung itlog na. Sabi butter, kuha tayo butter. Kasi yung yung butter mabilis masunog. Diba? Tapos kailangan natin chopsticks. Yung chopsticks yung ginagamit pang halo dun. Magastos, chopsticks pa. Tapos guys, nilagay ko yung heat sa number 3 lang. Hindi siya medium high. So nakita nyo, pupunaw na agad yun, di ba? So ngayon, ito yung itlog natin. Kailangan natin siya buhos. Okay. Ito problema kasi sabi ko, hindi non-stick yung yung pan ko. Ito, siguro. Tanggalin natin siya sa init. Uy, parang konti yung itlog na nakuha ko. Ito guys, kaya mabilis ko dito eh. Tama ba ito talaga na ikot? Pero masyado madami. Yan na natin siya. Tapos, chopsticks daw. So, lakasan natin konti. Kasi, naluluto na yung naluluto na yung gilid. Mga professional sila eh. Ang galing. Ano nyo nagawa yun? Hinalo lang yun na hinalo. Bilang nakakangakit pala ito. Ngakit.
haluin. Ayun na siya. Ang ulit natin, baka maluto. Sorry to the Japanese people. I'm trying my best. Ano mo naman? Hindi. Hindi siya bubuo. Not gonna work because hindi siya non-stick. Ba't pala doon na lang sa malaki? I think kaya yun. Uy, sorry guys, wala na. Figure out ko siya. Di ba ano siya continuous siya. Continuous movement. Ayan naman. Use what you have na sabi ni Ninong Ray. Kaya naman. Ninong Ray. Use what you have. Hindi ko naman gagana to. Try natin. Dapat yun na lang kahit malaki. Non-stick yun. Wala, durog. Kawan pa ba? Kawan pa. Durog, nadurog. Wasak. Oh, Sony na Steam. Parang kailangan pa siya maluto, konti pa. Anyway guys, ayusin ko muna to. Balikan ko kayo. Okay guys, so tatry ko sana siya ilipat doon sa pinagluto ako ng fried rice kasi non-stick yun. Pero it's too late kasi matigas na, medyo dumikit na siya. So ginawa ko na lang ng paraan. So ngayon, tinaob ko siya. Yun nga, so tunay natin siya itaob. Hindi siya perfect, pero na-try kong naging solid. Don't worry guys, hindi masasayang to, kakainin ko to. Hindi ako mapakali. Magluluto pa ulit ako ng dito na sa non-stick. Pero hindi masasayang, kakainin ko yan. So guys, yung itlog na ginawa ko, yung mali, titikman natin. Pag in-open ko siya, ganito yung tsura niya. Yung makikita niya, pero kita niyo naman yung gooey pa din siya. So, ayos yun. Kumbaga nandun yung texture ng omo. Kasi diba gooey yun pag binuksan. Hindi nga lang siya nagfo-flow out. So, ibig sabihin, matagal ko talagang naluto. Tapos yung texture ng labas, makikita niyo. Ano siya? Sabog-sabog siya. So, tikman natin.
Okay. O yung texture niya. Loob. Labas ko. Hindi perfect. Gawa ulit tayo. Hanggang ma-perfect natin. Medyo madaming itlog to. Ito yung pangalawang ginawa, makikita nyo. Hindi perfect pero shape is nandun. So, ngayon, buksan natin. Let's see, ano yung tsura niya. Okay guys, tignan natin. Hindi ko alam paano to eh. Ang hirap. Alam siya. Overcooked yung itlog. Ayaw pa mahiwa. Overcooked. Ayaw mahiwa. Uy, pwede na rin. Pwede na rin. Pwede na rin. Oh, uy, pwede na rin. Overcooked lang dito sa dulo. Okay, pwede na rin. Walan dyan. Napakahirap gawin na to. Uy. Oy. Oy. Not too bad. Yes, sir. Pwede. Hey. Guys, yun na yun. Ayoko na ulitin. Ayoko na gumawa isa pa. So, guys. Yung omurice natin. Well, I think, kasi ginawa ko siya, tinry ko ulit. So yung nakita nyo sa video, yun yung pangalawa na ginamit ko, non-stick. Tapos tinry ko ulit siya, kasi may natirang itlog. Medyo okay siya, kasi nung nanood ako ng mga videos, parang more videos pa, sabi kailangan pala high heat bago mo ilagay. Tapos haluin mo lang saglit ng chopsticks. Tapos i-fold mo na agad. Kasi yung high heat, yun yung magpo-form ng curds dun sa itlog. And maluluto agad yung itlog. So, pwede mo na siya i-fold agad. Kasi ang tagal ko ginawa. Di ba yung isang itlog, parang more than 10 minutes ko tinatry. Kasi syempre, first time ko gawin. Pero, nung tumagal, at nanonood ako ng video, sabi ko, ba't ang bilis nila gawin? Ang bilis. Tapos sabi ko, sige nga, try ko. High heat ka nun. Nung tinry ko high heat, mabilis nga siya. Pero, hindi ko masasabing, perfect ko na siya nagagawa. Siyempre, pang 3 beses ko lang yun. Pero siguro, over time, more experience, mas mapaperfect ko siya, at least sa akin. Pero kung tatanungin nyo ako kung gagawin ko ulit, siguro initially, sabi ko, di ba, hindi ko na siya uulitin. Ang sakit. Tapos nakakangawit sa kamay, ang tagal. Tapos ang hirap gawin. Pero nung na-realize ko, nung tumagal na, tinry ko yung ibang techniques from watching more videos. I was like, uy, hindi pala mahirap. Siguro lang practice lang, tsaka more knowledge kung paano mo siya gawin. So, kung tatanungin nyo ulit ako kung gagawin ko siya ulit. Pero, hindi ko siya gagawin very soon. Siguro, next time na ulit. Tsaka, bumili ako ng itlog. Yung binili kong itlog na 18 pieces, siguro ay 6 na lang natira. Plus, may 4 pa akong ginamit na natira dun sa isa pa namin nabili dati. So, I'm like, dami ko nagamit na itlog. Siguro 4 na luto ko. Pero, good experience. So, yun guys, sana nakatulong sa inyo to. More knowledge kung gusto nyo itry. Yun nga lang, dapat ready kayo, marami kayong itlog na gagamitin. Yun, so, thank you guys for watching, and I'll see you on the next one. Peace!